Samahan niyo ako magluto ng aming ulam ngayon dahil ako ay nag-crave sa ginataang alimasag. So tara guys, balatan natin tong ating kalabasa. And dito nga pala, isinimay ko na rin yung sitaw ko bago ko siya videohan. Lately ko na kasi na-realize na parang i-vlog ko kaya ito. So ayan, so antayin niyo lang ako matapos balatan yung kalabasa ko and hiwain. So, ayan guys, binilisan ko na para sa inyo. So, ayan nga pala yung sahog natin. Sitaw, kalabasa, sibuyas, and bawang. So, bahala na kayo kung gaano kadami yung ilalagay nyo. Pero para sa akin, mas madami, mas masarap. Mas madami sahog, mas malasa. Ganon yun. So, dito nga, kailangan ko lang balatan yung bawang and sibuyas. So, ayan guys, tapos ko na nga pala balatang lahat yung sibuyas and bawang. Ito nga pala yung sahog natin. So, syempre, hindi mawawala sa atin yung sili kahit inataan pa yan. So, syempre, unusual, kailangan natin hugasan yung gulay natin ng 2 beses. So, medyo maliit yung hugasan ko, kaya medyo 3 beses ko siya. So, syempre, pagkatapos maghugas, so, hihiwain ko na dito yung ating sahog, which is yung bawang and sibuyas. Mas maganda sana kung may luya, kaso kasi wala na akong mabilhan. Kaya naman na rin ako pumunta pa sa malayo. So, anyway, yung dyan nga pala, kulang pa yan ng malunggay. So, mamaya magpipitas ng malunggay sa labas. So, dito, hinahanda ko na nga yung sahog dito. So, ayan yung gulay, sibuyas, bawang, and gata. And syempre, itong uwi ng asawa kong alimasag na nanggaling pa ng nabutas. Actually, kahapon pa to niya dinala. Yes, kahapon pa ng umaga to, nilagay lang sa ref. And so far, okay pa siya. So, pwede pa lang ganun, no? Malutong pa rin siya. Actually, hindi siya nangamoy. So, dito naisip ko nga tanggalin yung balat niya para makita ko kung may alimasag ba na may lupa. Kasi last time na nagluto ako, may alimasag dito na bigla na lang siyang pumutok. And yung laman niya is puro putik, na windang talaga ako nung nagluto ako. Kaya, trauma talaga yung inabot ko. Ngayon, ito'y magluluto ako ng alimasag na ihahalo sa gulay, mapapakbet, is binubuksan ko talaga siya to na ensure na wala talagang kemerot na ganun uli. So, sa tansya ko, itong alimasag ay nasa 15 peraso siya. Yes, nasa 15 peraso siya. And, so far, maganda yung uwi ng alimasag ng asawa ko. Malalaki siya. And the same time, matataba talaga siya. And malalaman. Walang halong luno, halatang pinili talaga. So, dito guys, magigisa na tayo. So, ano nga ba una, bawang o sibuyas? Siyempre, kahit ano. Ang importante, maluto yan. So, inuna ko nga ilagay yung mantika and aswal. So, ayan guys, kapag mainit na yung kawali, ilagay nyo yung bawang. Bawang yung una sa akin kasi gusto ko mabango yung mas malasa kasi pag nauna yung bawang. Pero kung anong trip nyo, bala kayo. Siyempre, yung susunod nyo dyan is yung bawang. Yung iba may luya pa. So, gaya nga sinabi ko is wala akong luya. Pero so far, naging maganda din naman yung kinalabasan. Depende na lang yan sa pagtimpla nyo. Bawang in sibuyas, antayin nyo lang siya maging brown. Bago ko nyo ilagay yung iba nyo pang
sahog. So, mag-aantay lang tayo na maging brown yung sibuyas. And then, isusunod na natin yung gulay. So, yung gulay nga pala na inuna kong ilagas is yung sitaw dahil medyo matagal siya lutuin kumpara sa kalabasa. Naglagay lang ako ng kalahating tubig pang palambot ng gulay. So, takpan nyo lang muna siya hanggang yung sitaw is lumambot ng naayon sa tigas na gusto nyo. Tapos, saka nyo ilagay yung kalabasa. Actually, ayan, yung kalabasa. Actually, madali lang magluto eh. Magkakatalo lang talaga dun sa lambot ng mga gulay and dun sa lasa ng pagkain. Pagkatapos yan, ilagay nyo na yung alimasag. Yung alimasag is half cook siya and yung kalabasa is half cook lang din siya. So, konting pakulo na lang dito is okay na. Yan, hinalo ko lang. Hinalo ko lang siya ng konti and then habang edit ko nga pala tong vlog ko na to is natatakam ako sa alimasag ulit. So, ganito nga pala ako magtimpla, guys. Bago ko ilagay yung bawa yung pampaasim, kaya yung gata, is tinitimplahan ko muna mismo yung mismong ulam ng pampalasa. Kasi yung gata at saka yung ibang katulad ng pampaasim is medyo may lasa na siya. May lasa na siya na naka-akibat. So, ito, bago ko ilagay yung mga gata o yung mga iba pang pampalasa is inuuna ko talaga na lagyan ng lasa mismo yung mismong ulam. So, katulad yan, naglagay ako ng patis, wetchen, paminta. So, ayun lang yung nilagay ko kasi ayun lang yung sahog na meron kami. Pero, pwede kayo maglagay ng ibang ingredients katulad ng Knorr cube. Meron ako nakita noon naglagay siya ng Knorr cube, asukal, pang pabalanse ng lasa. So, mga gano'n. So, ako, ayun na yung meron ako kasi nasa bundok ako. So, mahirap bumili. So, may, ano na lang, kung ano lang yung available, yun na lang. So, ako, ito, naglalagay ako ng asukal. So, actually, hindi naman tayo ako mahilig sa asukal. Pero kasi, may napuntahan na ako pamilya, naglalagay sila ng asukal. And, alam mo yun, ang ganda ng effect kahit sinigang may asukal. Malasa siya. Nagbabalance talaga. Depende lang kung gaano kalaki yung o kadami yung ilalagay yung asukal. So, as you can see, tsaka ko nilagay yung gata ko. So, ito na nga, gaya ng sinabi ko sa inyo, is magpapitas tayo ng malunggay. Yes po, papitas lang po dahil nasa bundok po tayo. Libre po ang ibang gulay dito. And kahit hindi ko po tanim yan, is nakahingi pa rin po kasi dito po sa amin sobrang dami pong tanim ng malunggay. Hindi po kasi siya mahirap itanim. And yung mga tao po dito is masisipag. Actually, kung mamalunggay ako araw-araw dito is halos hindi ata makakalbo yung malunggay. Sa dami ng pwedeng pagkunan ng malunggay. Opo, ang dami po talagang malunggay dito. So guys, tara samahan nyo kung himayin to ng mabilisan lang. Maykos lang natin to. So, pagkatapos nyo himayin yan, guys, syempre hugasan nyo yan. Tapos, ilagay nyo na yun sa ulam nyo. Yan, nilagay ko na yung akin. So, ang ano lang dyan, konting pakulo, at tapos, okay na. And, masarap siya. Na-miss ko na. So, ayun lang. Thank you for watching. Kung gusto nyo matakam, guys, sige, tapusin yung video. Kasi ako natatakam. So, ito na yung ating final product. Yummy!